isang single mom at may 3 anak. Magkaiba nga pala ang tatay ng mga anak ko. Dahil pagkatapos kong iluwal sila, ay iniwan rin ako ng mga ito. Hindi ko nga alam noon kung may problema ba sa akin o sadyang malas lang ba talaga ako sa pag-ibig. Dahil kung tutuusin, ay ipinigay ko naman ang 100% ng sarili ko sa kanila. Sa una, ay masasabi kong maayos naman silang karelasyon. Pero kapag nandyan na ang responsibilidad nila, ay parang mula na lang silang nawawala. Kaya naman buhat ng iwanan din ako ng pangatlo kong nakarelasyon, ay hindi na ako muling sumubok pang magmahal. Total naman, ay sa tingin ko noon na makakaya ko ring buhayin ang aking mga anak. Dahil kung tutuusin, ay may kaya naman sa buhay ang aking mga magulang. Bukod doon, ay nag-iis lang din naman akong anak. Kaya alam ko na hindi rin nila ako pababayaan. Kahit pa naging ganito ang aking kapalaran. Kaya naman imbes na makapagrelasyon muli, ay nag-focus na lang ako sa pagpapalaki ng aking mga anak. Ngunit nang magsipag-aral na ang mga bata, ay doon ako nagdesisyon na magtrabaho. Dahil ayoko namang iasa lahat sa mga magulang ko ang responsibilidad ko sa kanila. Pumayag naman ang mga ito na pansamantalang iwanan ko muna sila, habang ako ay nasa trabaho. Total naman ay nakakasama rin nila ako tuwing gabi. Hindi nga pala ako nakapagtapos ng kolehiyo, dahil maaga akong gumarutay. Kaya naman, nahirapan talaga akong maghanap ng trabaho. Hanggang sa palengke nga ang naging bagsak ko. Naging tindera ako doon, at kung minsan ay sumasideline din bilang labandera o kaya naman ay tagapaglinis ng bahay. Kailangan ko kasing magtodo kayod, nang sa ganon ay may maipangtustos ako sa mga anak ko. Medyo may kaliitan lang din kasi ang sinasahod ko sa palengke. At hindi talaga sumasapat yun sa 3 kong anak. Kaya naman, sa tuwing may nangangailangan ng serbisyo ko kapag day off ko, ay hindi talaga ako nag-aaksaya ng oras. Lalo na't pagkakakitaan ko yun. Hanggang sa isang araw ay hindi namin inaasahan ang pagdalaw ng kumpare nila mama, na siyang ninong ko pala sa binyag. Sa pagkakaalam kasi namin ay nasa abroad ito, kaya't matagal-tagal din namin itong hindi nakita. Kaya naman nagulat talaga sila papa na biglang dumalaw ito sa bahay at may dala pang pasalubong. Hindi raw kasi nila alam na nakauwi na pala ito ng Pilipinas. Dahil simula nang umalis si Ninong, ay wala na raw silang naging balita pa rito. O pare, kamusta? Kailan ka pa dumating? Kulat na sabi ni Papa nang makita ito. May 1 linggo na rin pare. Anya naman ito. Ganun ba? Bakit? Hindi mo ba kasama si kumare? Tanong naman ni Mama rito. Hindi mari eh. Matagal na kaming naghiwalay ng kumari nyo, kaya ako lang mag-isa ang umuwi. Pagkikwento naman nito na akin lang na narinig. Maya-maya naman ay narinig kong hinanap ako ni Ninong, kaya't tinawag ako ni Mama. Nung mga sandali kasing yun ay nasa kusina ako at naguhugas ng aming pinagkainan. Dahil katatapos lang din namin noon na mag-umagahan. Narinig ko namang may bisita kaming dumating. Pero wala akong idea na ninong ko pala yun. Bata pa kasi ko nang huli ko itong makita. Kaya't hindi rin ako sigurado kung ninong ko ba talaga siya. Kaya naman nang tawagin lang ako ni Mama, ay tsaka lang ako lumapit dito. Pero bago magmano sa kanya, ay pinuntahan ko muna ang aking mga anak sa aming kwarto
para syempre ipakilala rin sa kanya. Ngunit nang makita ko nito, ay tila ba nagulat pa siya. Lalo na nang ipakilala ko sa kanya isa-isa ang aking mga anak. Eto na ba ang inaanak kong si Charmaine? Tanong sa akin ni Ninong nang magmano ko rito. Oo pare, siya nga yung inaanak mo. At yan naman yung mga anak niya. Tugon naman ni Mama dito. Ah, 3 na pala ang apo nyo pare, Mare. Mabuti pa kayo, may 3 ng apo. Samantalang ako, ni asawa wala. Malungkot namang wika ni Ninong. Nako pare, hayaan mo't darating din sa'yo yung tamang babae. At saka, bata ka pa naman eh. Anya naman ni Papa rito. Noong mga sandaling yon ay hindi ko alam kung bakit tila nakarelate ako sa sinabing yun ni Ninong. Marahil ay pareho kami nito ng naging kapalaran. Ang kaibahan nga lang ay may mga anak ako. Nang ibigay naman sa akin ni Ninong ang kanyang pasalubong, ay nakita kong tuwang-tuwa ang aking mga anak na tila ba ngayon lang sila makakakain ng ganong klaseng chocolate. Pero bago nila buksan iyon, ay pinabalik ko muna sila sa aming kwarto. Para syempre makapagkwentuhan pa silang magkukumpare. Hindi naman nagtagal ay nagpaalam muna ako sandali kay Ninong upang bilhan siya ng merienda. At nang makabalik ako, ay narinig ko namang pinag-uusapan nila na naghahanap raw siya ng pwedeng maglinis ng bahay niya. Kapapagawa lang daw kasi niya yon at hindi pa nila natitirhan. Sapagkat sorpresa daw sana niya yon sa kanyang asawa. Para pag umuwi sila rito sa Pilipinas, ay may matitirhan na sila. Ngunit nang malaman daw niyang niloloko siya ng kanyang misis at ipagpalit sa iba, ay hindi na daw niya iyon ipinaalam pa rito. Kaya ngayon ay mag-isa na lang daw siyang titira pansamantala doon. Nang magtanong naman ito kila Mama na kung may alam daw ba silang pwedeng maglinis sa bahay niya, ay kaagad naman akong inirekomenda ng mga ito. Sakto naman noon napapasok na ako sa aming bahay. Kaya wala rin akong nagawa kundi pumayag sa alok ni Ninong. Total naman ay umalis na rin ako sa palengkeng pinagtitindahan ko dahil hindi kami nagkasundo ng may-ari. Bukod doon ay kailangan ko talaga ng pera dahil sa pang-tuition ng mga bata. Hindi naman daw obligado na tapusin kong linisin ang buong kabahayan niya. Kaya naman, nagkasundo kami ni Ninong na tuwing every other day lang ang punta ko sa bahay niya. Sapagkat mayroon din daw siyang inaasikasong negosyo sa mga ibang araw. Pagdating naman sa bayad ay wala kaming masyadong pinag-usapan doon. Dahil nagkasundo kami, nababayaran niya ako ng malaking halaga para sa kabuang paglilinis ko sa bahay niya. Sa katunayan, ay ibinigay na nga niya sa akin ang kalahati ng bayad niya para daw magamit ko na ito. Kaya naman, labis-labis talaga ang pasasalamat ko noon kay Ninong. At nangako ako rito na pag-iigihan ko talaga ang aking paglilinis sa bahay niya. Tuesday, Thursday at Saturday. Yan ang araw na napagkasunduan namin ni Ninong para linisin ko ang bahay niya. 7:00 pa lang ng umaga ay nakagayak na ako dahil medyo malayo-layo rin ang bahay nito sa amin. Magko-commute lang din kasi kung pupunta doon dahil hindi ako maihahatid ni Papa. Kaya naman, sakto lang ang alis kong yon para hindi naman nakakahiya sa ibinayad sa akin ni Ninong. Halos 45 minutes din ang binahe ko bago makarating sa bahay nito. At pagbaba ko doon, ay nakita kong nandun na ang sasakyan niya. Pero bago pumasok, ay nag-doorbell muna ako.
kahit pa nga nakabukas ang gate niya. Hindi naman nagtagal ay lumabas si Ninong upang papasukin ako nito. At pagpasok ko sa loob ay nakita kong medyo wala pang gamit yon. Kaya naman naisip ko na madali lang linisin yon. Kamusta ka, Charmaine? Kumain ka na ba ng almusal? Halika at saluhan mo muna ako. Pag-aaya ni Ninong na hindi ko natanggihan. Sa totoo lang, nahihiya talaga ako kay Ninong. Dahil ngayon ko lang ito uli nakita. Sa katunayan, ay halos hindi ko nga ito nakilala. Dahil nga sa tagal ng huli naming pagkikita. Ngunit kagaya ng dati, ay mabait at maasikaso pa rin ito. Bagay na hindi ko yata nakalimutan sa kanya. Bigla ko tuloy na alala nun na madalas niya akong dinadalhan ng pasalubong sa tuwing bumibisita siya sa bahay namin. Pakiramdam ko nga rin nun ay para rin ako nitong anak dahil tuwang-tuwa ito kapag naglalaro kaming dalawa. Mag-best friend kasi sila ni Papa. Kaya halos magkapatid na ang turingan nilang dalawa noon. Ngunit nang mag-asawa ito at magdesisyon na sa ibang bansa mamalagi, ay doon na nagsimulang magkaroon ng gap sa pagitan nilang dalawa. Masyado raw kasing selosa ang naging asawa ni Ninong. At ultimo si Papa ay pinagseselosa nito. Kaya naman si Papa na raw ang kusang dumestansya noon sa kanilang dalawa. Nang sa ganon ay hindi na raw mag-away ang mga ito. Habang kumakain kami ni Ninong, ay hindi ko naman namalayan na nakatitig na pala ako rito. Nagulat na nga lang ako nang tapikin niya ang aking balikat at tanungin na kung ayos lang daw ba ako. Mabilis naman akong sumagot ng, "Opo, Ninong," at saka ipinagpatuloy na ang pagkain. Nang matapos ay inihatid na ako nito sa isang kwarto upang iyon ang unang linisin. Hindi ko naman alam na tutulungan din pala ako nito. Bagay na ikinailang ko talaga. Pero habang kami ay naglilinis, ay panay lang ang tanong nito sa akin. Hindi naman na ako naglihim pa sa kanya. Tutal naman ay parang ama ko na rin ito. Ngunit hindi ko naman inaasahan ang magiging reaksyon niya. Bagay na ipinagtaka ko talaga. Kung sa bagay, ay halos pareho nga pala kami nito nang naging kapalaran. Parehong niloko at parehong iniwanan. Mabilis naman kaming nakapaglinis ni Ninong dahil sa wala pa namang masyadong gamit ang bahay niya. Pero pagdating sa banyo, ay ako na ang nagpresentang maglinis noon dahil nakakahiya naman kung tutulungan pa niya ako doon. Pumayag naman si Ninong at nagpaalam muna ito sa akin na bibili daw muna siya ng matatanghalian namin. Kaya nang makaalis ito, ay nagsimula na akong maglinis habang pakanta-kanta pa. 4 ang lahat ng CR ng bahay ni Ninong. At bago dumating ito, ay natapos ko na ang 3. Ngunit ang isa na lang sana ang lilinisan ko, ay aksidente naman akong nadulas doon. Sapagkat hindi ko napansin na may tubig pala sa floor. Noong mga oras na yon ay napahiyaw talaga ako. Dahilan para puntahan ako kaagad ni Ninong. Nakita naman ako nitong nakahiga sa lapat habang basang-basa ang aking damit. "Charmaine, ayos ka lang ba? Anong nangyari sa'yo?" Pag-aalala ni Ninong nang makita ang kalagayan ko. "Ayos lang po ako, Ninong. Kaso hindi po ako makabangon. Nadulas po kasi ko." Anya ko naman sa kanya.
Sa sinabi kong yun ay dali-dali akong binuhat nito at inhiga sa sopa. Nagulat pa nga ako nang hilutin niya bigla ang balakang ko na para bang wala lang sa kanya. Ngunit pagdating sa akin ay may kakaibang init naman ang hatid nun. Dahilan para manigas talaga ako. Hindi ko nga nun alam kung sakit ba ng pagkakadulas ang nararamdaman kong yun o init lang ng katawan dahil sa paghimas ni Ninong sa balakang at hita ko. Pero nang magtagal ay para bang bigla na lang nawala ang sakit. Hanggang sa mapalitan na iyon ng init ng aking pakiramdam. Tila napansin naman ni Ninong ang epekto ng kanyang ginagawa sa akin. Kaya parang bigla na lang din itong natigilan. Ngunit nang tatayo na sana ito, ay tila ba natigilan siya. Hanggang sa hindi ko inaasahan na hihimasin niya ang aking mukha. Napakaganda mo, Charmaine. Hindi ko maintindihan kung bakit iniwan ka ng mga lalaking nakarelasyon mo. Samantalang nasa iyo naman na ang lahat. Wika nito sa akin habang titig na titig sa aking mukha. Noong mga sandaling yun ay ang bilis ng tibok ng puso ko. Pakiramdam ko nga noon ay lalagnatin ako sa init ng aking nararamdaman. Para rin akong sasabog noon sa kaba at halos hindi mapakali dahil sa inaasta ni Ninong. At nang halikan na ako nito sa aking labi, ay tila ba naging estatwa lang ako. Hanggang sa maramdaman ko na lang na tumutugon na pala ako sa bawat halik niya. Noong mga oras na yon ay para bang pareho kaming nag-aapoy ni Ninong. Kaya naman hindi na rin kami nakapagpigil nito. Nakipagsabayan ako rito at sa bawat haplos niya sa aking katawan ay ginagantihan ko yon. Napapaigtad pa nga ako nang maramdaman kong laruin niya ang aking kaligayahan. At sa bagay na yon ay masasabi kong magaling talaga si Ninong, kahit pa nga medyo may edad na ito. Sa ginawa sa akin ni Ninong ay sobra talaga ako nitong napainit at napapahiyaw na nga lang ako nang maramdaman kong inabot na niya ang aking langit. Ilang beses kaming naglaro nito ng apoy at masasabi kong talaga namang nag-enjoy kami nito. Marahil ay pareho kaming walang partner sa buhay. Kaya siguro ganun na lang ang reaksyon ng aming katawan. Alam naming mali ang ginawa naming yon. Pero nung mga sandaling yon ay para bang nahanap namin sa isa't isa ang kakulangan sa aming buhay. Kaya naman imbes na itigil at hindi na ulitin pa ang namagitan sa aming dalawa, ay lihim lang naming ipinagpatuloy yon. Lihim kaming nagkaroon ng relasyon ni Ninong. At masasabi kong naging masaya ako sa kanya. Kaya naman nang umabot ng 1 taon ang aming relasyon, ay napagdesisyonan din naming ipagtapat iyon sa aming mga magulang upang maging legal na kami nito. Wala namang nagawa sila mama at papa nang malaman nila ang totoong namamagitan sa amin ni Ninong. Nung una ay oo, nagalit sila. Pero nang ma-realize nilang nagmamahalan talaga kaming dalawa, ay natanggap na rin nila yon. Kaya naman naging masaya na lang din sila para sa amin. Nang maanal naman ang kasal nila Ninong, ay pinakasalan rin ako nito. At pagkatapos nun, ay tumira na kami sa bahay na pinagawa niya. Tanggap naman ni Ninong ang 3 kong anak. Sa katunayan, ay itinuring talaga niyang kanya ang mga yon. Kaya naman labis-labis talaga ang pasasalamat ko dito. At hindi ko inaasahan na ang lalaking nag-alaga at nakipaglaro sa akin nung bata pa ako, ay siya palang magiging tagapag-alaga at makakasama ko habang buhay.
Hanggang dito na lang ang aking kwento. Ang inyong tagapagbahagi, Charmaine.